Magandang araw. Salamat sa pag-click ng video na ito. Balikan natin ang horror movie noong 2013. Pero bago ako mag-umpisa, mag-subscribe ka na sa channel ko para maging updated ka sa mga bagong upload. Ang pelikula ngayong araw ay Insidious Chapter 2. Nag-umpisa ang pelikulang ito noong 1986 nang tulungan ni Elise ang batang si Josh. Naroon din ang kaibigan ni Elise na si Carl, isa ring demonologist. Dito sinabi ni Elise na ang kaluluwang gustong sumapi kay Josh ay isang parasite. Nakalmo siya ng masamang entity na ito kaya ang husga ay isara ang kakayahan ng batang si Josh. Habang nag-uusap, tumayo ang batang Josh at may itinuro. Nagbukas ang pinto kaya nagulat ang lahat at iniupo nilang muli ang bata. Makaraan ng 24 years ay naganap ang kababalaghan noong Chapter 1 dahilan ng kamatayan ni Elise. Kaya si Rene ay in-interview ukol rito. Sinabi ng prosecutor na kung makita ang fingerprint ni Josh kay Elise ay ipo-prosecute siya bilang killer ni Elise. Ang pamilya ni Josh ay pansamantalang nanirahan sa bahay ni Lorraine. Doon, nakaranas ulit sila ng kakaiba sa bahay. Laging naririnig ni Rene ang piano na tumutugtog. Narinig ni Dalton si Josh na may kausap sa ere. Si Lorraine naman ay nakakita ng isang matangkad na babae na nakaputi ng suot. Dahil dito, binisita ni Lorraine sina Specs at Tucker. Nasa mga oras na iyon ay na-enhance nila ang lumang video noong 1986 kung saan nakita nila ang matandang Josh sa likod ng batang Josh. Tinawagan nila si Carl. Gamit ang mga dice ay kinontak nila si Elise. Ang sagot sa tanong nila gamit ang dice ay ang magpunta sa ospital kung saan dating nagtrabaho si Lorraine. Pagdating sa ICU ng abandonadong ospital, doon naalala ni Lorraine ang interaksyon nila ng batang si Josh kay Parker Crane. Si Parker Crane ay na-hospital ng tangkain nito na putulin ang kanyang ari. Nakasabay pa ni Lorraine si Parker sa elevator. Nang tanungin ng nurse tungkol dito ay doon nalaman ni Lorraine na patay na si Parker noong isang araw pa. Nahanap ni na Lorraine ang record ni Parker. Pinuntahan nila ang bahay nito. Doon, na-encounter ni na Specs at Tucker ang batang Parker. Si Carl naman at Lorraine ay muntik ng mabagsakan ng chandelier. Natuklasan din nila ang secret room kung saan nakalagay ang mga bangkay ng biktima ni Parker. Nakita din nila ang news clippings at itim na gown. Hinawakan ni Carl ang gown at doon niya nalaman na ang killer ay si Parker at tinatawag siyang The Bride in Black. Habang nangyayari ang investigasyon ni na Lorraine ay puro mapanindig balahibo naman ang nararanasan ni na Rene at mga bata. Tumawag ang prosecutor kay Rene. Sinabi nito na hindi fingerprint ni Josh ang nakuha sa katawan ni Elise. Pagkatapos ng tawag ay may nakita siyang kaluluwa ng babae na nakaputi. Kumakanta ito, sinundan niya ang babae pero nawala ito. Narinig niya ang pagkanta ng babae sa baby monitor. Umiyak si Callie, pag-akyat niya ay sumara ang pinto. Inilit niyang buksan ang pinto ngunit wala ang bata. Narinig niya ito sa ibaba. Kakahanap niya, biglang nagtalsikan ng walker at ibang gamit. Pagharap niya ay nakita niya ang babae, ito ay si Michelle. Sinampal siya nito kaya nakatulog siya sa sahig. Pagkagising ay hinanap agad ni Rene ang baby, nakita na niya ito sa crib. Narinig ulit ni Rene at Josh na tumunog ang piano, tinugtog ni Rene ang himig ng musikang narinig pero hindi ito nakilala ni Josh dahil ang nagpiano ay ang tunay na Josh na nasa kabilang dimensyon. Narinig ni Dalton ang pagtawag sa kanya gamit ang tin con phone. Akala niya ito ay si Foster subalit ang kadugtong tin con phone ay nasa loob ng closet. Nagbukas ito at sa pagkurap ni Dalton, marami ng multo sa harapan niya. Sumigaw siya ng sumigaw hanggang sa dumating si Rene para aluin siya. Kinabukasan ay itinakas ni Lorraine sina Rene at Callie. Si Josh naman ay nagpapahinga dahil unti-unti nang nagdi-deteriorate ang katawan niya. Nisita ni Carl si Josh, habang sina Specs at Tucker ay nakabantay sa labas ng bahay. Ang plano ay patulugin si Josh subalit pumalpak ito at silang tatlo ang napatulog ni Josh. Si Carl naman ay nagising sa kabilang dimensyon, doon nakita niya ang totoong Josh. Ang oras sa kabilang dimensyon ay non-chronological, kaya ang pangyayari sa unang chapter ay nabigyang linaw tulad ng pagtunog ng security alarm ng bahay nila Josh. Ito ay dahil kay Josh sa kabilang dimensyon upang mailigtas ang anak sa kaluluwa ng lalaki na may mahabang buhok. Tinulungan ni Elise si Josh. Kinausap din ni Josh ang batang Josh upang ituro kung nasaan ang bahay ni Parker Crane. Itinuro ito ng batang Josh at doon din naunawaan ni Elise ang nangyari kay Josh noong 1986. Nakita ni na Josh, Elise at Carl ang pagtrato ni Michelle sa batang si Parker. Pinilit niyang maging babae si Parker. Nakita sila ni Michelle, napalabas sina Elise habang si Josh naman ay sinakal ni Michelle. Sa totoong mundo naman ay hinahunting na ni Josh sina Lorraine at Rene. Naikulong si Lorraine. Sinasakal na ni Josh si Rene nang hampasin ng baseball bat ni Dalton ang ama. Nakatakbo sila pababa sa basement. Doon nagpresenta si Dalton na sunduin ang kanyang ama sa kabilang dimensyon. Si Foster naman ay itinago ni Rene. Nagtulong labanan ni Rene at Specs si Josh ngunit natalo sila. Mamartilyuhin na sana ni Josh si Dalton nang bigla itong sumigaw at nawalan ng malay. Dahil ito sa pagkatalo ni Michelle kay Elise sa kabilang dimensyon. Hinahanap ang daan pabalik nang magkita sina Josh at Dalton. Ginabayan ni Dalton sina Josh at Carl. Nakabalik na at nagising na sina Josh at Dalton. Nag-aalinlangan pa si Rene lumapit sa asawa kaya pinatulog
napatunayan ni Josh na nakabalik na talaga siya nang sabihin niya na siya ang tumutugtog sa piano. Ipinasara ng mag-ama ang kanilang kakayahan kay Carl. Sa huling bahagi, mayroong binisita sina Specs at Tucker na pamilya. Tanging ang batang babae lang ang nakakita kay Elise. Pinuntahan ni Elise ang babae na si Allison. Narinig niya ang paglangit-ngit ng pinto at mayroon siyang nakita, kaya napasabi siya ng Dito na nga natapos ang horror movie na ito. Abangan ng Chapter 3. Salamat sa panunood.